Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Pagkatapos ng lahat, bumalot ang isang komportableng katahimikan sa loob ng kwarto. Dahan-dahang kumalas si William sa ibabaw ni Enzo, pero hindi siya lumayo. Humiga siya sa tabi nito at agad na ipinasok ang kanyang braso sa ilalim ng leeg ni Enzo para gawing unan. Gamit ang kabilang kamay, maingat niyang hinila ang kumot para takpan silang dalawa, habang ang isa pang unan ay nanatiling maayos na nakasapo sa namamagang paa ni Enzo. Masakit ba? Bulong ni William. Ang boses ay paos pa rin. Inabot niya ang kamay ni Enzo at pinagsaklop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng kanyang dibdib. Hindi sumagot si Enzo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito at sa bawat segundo ng katahimikan, tila unti-unting lumuluwag ang buhol ng kanyang dibdib. Bahagyang umangat si William para tingnan ang kalagayan ng paa ni Enzo. Dahil sa liwanag ng umaga na sumisilip sa siwang ng kortina, kitang-kita niya ang pamumula nito. Hinaplos niya ang bahagi ng binti nito malayo sa namamaga para lang mapakalma anumang natitirang kirot. "I'm sorry kung nabigla kita," malambing na sabi ni William. Hindi tinitingnan si Enzo dahil sa tindi ng pag-aalala. "Hindi ko lang talaga alam kung paano bawiin lahat ng sakit na naibigay ko sa iyo. Lahat ng taon na hinayaan kitang mag-isa." Dito na napatingin si Enzo kay William. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng panga ni William at ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Inabot ni Enzo ang pisngi ng lalaki, pilit na itong hinarap sa kanya. Hinaplos niya ang balat nito gamit ang kanyang hinlalaki, pinunasan na isang patak ng luha na tuluyang kumawala sa mata ni William. "Pinapatawad na kita, William," mahinang sabi ni Enzo. Ang boses ay nanginginig din sa emosyon. "Pinapatawad na kita sa lahat." Napapikit siya ng mariin at isinubsob ang kanyang muka sa palad ni Enzo. Hinahalik-halikan ang balat nito na may matinding pagmamahal. Sa bawat tampi ng kanyang labi sa kamay ni Enzo, dama ang pangakong hindi na siya bibitaw muli. "Ikaw at ikaw pa rin ang nilalaman ng aking puso," pag-amin ni Enzo, habang pilit nang umingiti kahit may luha na ring pumapatak sa kanyang mga mata. "Akala ko kaya kong pigilan, ngunit hindi pala. Pagod na akong labanan to, William." "You just don't know how you make me happy, Enzo," paos na pulong ni William bago idinampi ang isang mababaw pero punong-puno ng damdaming halik sa mga labi nito. "Thank you so much. I love you so much," dugtong niya. Ang boses ay nabasag sa huli. Muli niyang isinandal ang kanyang noo sa noo nito. Dinarama ang init at pagtanggap na matagal niyang inasam habang masinikpitan ng yakap sa lalaking muling nagbuho sa kanya. Humiga ulit si William at muling ginawang una ni Enzo ang braso nito. Yumakap naman si Enzo ng mahigpit habang dahan-dahang ginagalaw ang kanyang namamagang paa sa ilalim ng kumot. Para silang mag-asawa sa posisyon nila, tahimik, kampante at payapa. Ngunit hindi natulog si Enzo. Nanatili siyang gising, nakatingin kung saan-saan hanggang sa bigla siyang nagtanong kay William. "William, ano nga ba talaga ang nangyari sa inyo ni Bea?"
Matagal bago nakasagot si William. Si Enzo ay naghihintay lang sa kanya habang nakayakap ng mahigpit. Mas lalong isiniksik ni Enzo ang kanyang mukha sa dibdib nito. Pinapakinggan ang bawat mabilis na tibok ng puso nito na tila ba doon niya kinukuha ang lakas para harapin ang usapang ito. Maya-maya ay nagsalita si William. Ang boses ay mababa at may kasamang bigat. I'm not so sure kung anong naikwento ni Bea sa'yo. But I know na may hindi nasabi si Bea sa'yo noon base na rin sa reaction mo. Bumuntong hininga si Enzo. Ang mainit niyang hininga ay tumatama sa balat ni William. Kaya nga tinatanong na kita ngayon. Gusto ko maintindihan ang side mo. Bakit mo hinayaang umalis si Bea when you knew na nagdadalang tao siya sa anak mo? And why you and your family were calling her a gold digger? May relasyon ba kayo ni Bea? Nagsalita agad si William habang nanatiling nakasandal si Enzo sa kanyang malapad na dibdib. Dinadama ni Enzo ang bawat pintig ng puso ni William habang binabasag ng lalaki ang katahimikan. Wala, Enzo. We don't have a relationship. Kung meron man, she is one of our kasambahays. As you know, I admit that she was beautiful. I was attracted to her physically, but I was not in love. Wala akong ginawang move that gave her a hint na attracted ako sa kanya. Bahagyang humigpit ang yakap ni William kay Enzo, tila sinisiguro na nakikinig itong mabuti. I don't know if she told you that she had a boyfriend. I know that kasi I heard from other kasambahays that she used her day off to date her boyfriend. Pagpapatuloy ni William. Sumagot naman si Enzo. Hindi umaalis sa pagkakayaka pero bakas ang pagkalito sa kanyang boses. Hindi sinabi sa akin ni Bea na may boyfriend siya. She told me you were drunk one night at siyang nagbukas ng pinto para sa'yo. Then it happened. Yes, but it was only one night, pag-amin ni William. I was drunk and as I said, I was physically attracted to her. Who would have not? Napangiti ng mapait si Enzo sa naririnig pero hindi siya kumala sa pagkakayakap. Nanatili siyang nakikinig. Dinaramdam ang bawat salita ni William na unti-unting nagbubura sa mga kwentong alam niya. Nagpatuloy naman si William. When she shared the news to me, I told her if she was sure that the child is mine. That was one night only and she had a boyfriend. She said she was sure. Bumuntong hininga si William. Tila naalala ang bigat ng panahon ngayon. Having my own family at that time was not my priority and again, she had a boyfriend. It could be his. Tinanggi ko talaga ang bata Enzo. And do you know what she said? Ano? Halos pabulong na tanong ni Enzo, lalong naging interesado sa daloy ng mga pangyayari. She went straight to my parents and told them what happened and the child. Pinatawag agad ako, kwento ni William. And I did not deny what happened, but I told them that I was not sure about the child because of her relationship. My parents wanted to have a DNA test kung pwede na. Then we will accept the child, but I will not marry her. Oh, yun na lang ang tanging nasagot ni Enzo. Nabigla siya sa lalim ng detalye na hindi kailanman nabanggit ni Bea sa kanya. She became hysterical after that. Ang kapal daw ng mukha ko for not accepting the child. With her reaction, she only proved that the child was not mine. Nagwala talaga si Bea kaya my parents called the security. They told her that she is fired and never used the child para maging isang Montero. We did not call her gold digger. Pero yun din naman ang nasa isip niyo, di ba? Tanong ni Enzo. Hindi sumagot si William at bumuntong hininga na lang. Isang pag-amin na hindi kailangang bigkasin pa. Now I know. I am sorry for judging you and your family. But you could have checked it para ma-sure talaga, di ba? Dagdag ni Enzo. Dama ang paghihinayang sa naging desisyon ni William noon. Yes, I should have checked it. Alam mo ba noong nalaman kong anak ko talaga si Renz? Ang saya ko. I love the kid nung di ko pa alam. How much more nung nalaman ko. Malungkot na sabi ni William habang mas isiniksik ni Enzo ang kanyang yakap. But yun nga, naunahan ako ng galit ko
At kahit sinabi mong pinapatawad mo na ako ngayon, dadalhin ko pa rin yung pagkakamali ko. Dapat masaya na sana ako for the last 10 years. Ngunit nabalot ako ng galit ng panandalian at nagkaroon ng pangmatagalan na epekto, lalo na sa'yo. I am so sorry, love. Noong nakita mo si Renz that day sa mall, hindi ka ba nagtaka na magkamukha kayo? Tanong ni Enzo habang nakatingala ng bagya para masilip ang reaksyon ni William. Napangiti si William. Actually, hindi ko napansin yung unang araw. Mas napansin pa nga kita eh. Grabe ang karisma mo sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero kahit ganon, naging decisive ako na sundan kayo. Hinaplos ni William ang pisngi ni Enzo bago nagpatuloy. For the next days, di ko na lang din iniisip na anak ko si Renz kahit napapansin ko na ang similarity namin kasi di ko naman alam na ang mother niya pala ay si Bea. Have I known, I will question it. Marami naman kasing magkapareho sa mundo kahit hindi blood related, di ba? Tama naman, sagot ni Enzo. Pero William, may theory ako noon na siguro hindi mo pinursu si Bea kasi pareho tayo. You know what I mean? Panunukso nito. This time natawa si William. Honestly, love, I consider myself straight. Attracted ako sa mga babae, but it changed when I met you. Naging attracted ako sa katulad mo, pero sa'yo lang talaga. Iba kasi ang charm mo. Namula si Enzo sa narinig. Hindi niya inaasahan ng ganoong klaseng pag-amin, lalo na ang diretsahang pagsasabi ni William na siya lang ang tanging exception sa buhay nito. Marami pang napag-usapan ng dalawa, mga kwentong pilit nilang hinahabol para punan ng 10 taong pangungulila, hanggang sa dandang binalot ng antok si Enzo, payapang nakatulog na nakayakap pa rin ng mahigpit kay William habang nanatiling nakaunan sa braso nito. Hindi naman nagawang ipikit ni William ang kanyang mga mata. Sa halip, pinagmamasdan niya ang mahimbing na pagkaitlip nito. Hinahaplos-haplos niya ang malambot na buhok ni Enzo at paminsan-minsan ay ninanakawan ito ng malalambing na halik sa noo, sa ilong at sa mga labi nito. Sa bawat haplos at dampi ng kanyang labi, damang-dama ang bigat ng pagmamahal na kay tagal niyang kinimkim. Hindi mapagkakaila na nangungulila talaga siya ng husto kay Enzo. At sa sandaling ito, habang kapiling ang lalaking muling nagpasaya sa kanyang puso, alam ni William na hindi na niya ito pakakawalan. Magtatanghalian na nang nagising si Enzo at napansin niyang wala na si William sa tabi niya, ngunit hindi nagtagal ay pumasok din ito ulit sa kwarto. Gising ka na pala, love. I ordered food sa hotel na pinagstayhan ko and I pulled some strings para ma-deliver dito. Gutom ka na ba? Do you want to eat here or sa kusina na? Namula naman ang pisngi ni Enzo sa pagiging sweet ni William. Sa kusina na, William, magbibihis lang ako. Tumango lang si William at sa halip na hintayin ng lalaki ay tinulungan na niya ito magbihis. Nang matapos ay binuhat niya ito patungong kusina at sabay na silang kumain. Habang kumakain, muli nilang napag-usapan ang plano sa pagpunta ng Manila. Sinabi ni William na bukas ay uuwi muna siya para asikasuhin ang lahat ng kailangan bago lumuwas si Enzo. Sa susunod na araw naman ay babalik siya para sunduin si Enzo kasama si Renz. Pumayag naman si Enzo. Natutuwa siyang malaman na susunduin din siya ng bata dahil aminado siyang namimiss na rin niya ang kanyang pamangkin. Matapos magtanghalian ay tumambay lang sila sa sala. Buong hapon na inalagaan ni William si Enzo na tila ayaw nitong mawalay sa tabi ng mahal niya. Maya't maya ay sinusuri niya ang paa ni Enzo para siguraduhin hindi ito masyadong namamaga o hindi lumalala ang sakit. Nag-usap lang sila tungkol sa maraming bagay hanggang sa dumating ang oras ng uwian at pumasok na si Agnes sa bahay. Nagpasalamat si Agnes kay William sa pagbabantay at pag-aalaga kay Enzo. Pagkatapos ay piniliwanag na ng dalawa ang kanilang plano. Tuwang-tuwa si Agnes dahil sa wakas ay nagkaayos na ang dalawa pero mas lalo siyang nagulat sa dagdag na balita ni William. Sinabi ni William na magdadala siya ng tao sa kanyang pagbalik para maging katulong ni Agnes sa kantin. Tatanggi sana si Agnes dahil nakakahiya pero nagpumilit din si Enzo para hindi na mahirapan ang kaibigan. Hindi ba nakakahiya sa iyo, William? Tanong ni Agnes. Bakit ka mahihiya, Agnes? You're Enzo's friend and business partner pa. As Enzo's husband, it is my duty to help you too. My money,
is Enzo's money. Diretsahang sagot ni William. Sinaway naman ni Enzo si William dahil sa paggamit nito ng salitang husband at lalong namula ang kanyang muka. Napangiti naman at kitang-kitang kinilig si Agnes sa narinig. Ano pa ba ang magagawa ko? Sige po, tatanggapin ko ang offer mo. Natatawang pagsuko ni Agnes. Matapos ang kaunting kwentuhan, nagpaalam na si William para umalis. Bago lumabas ng pinto, lumapit muna siya kay Enzo at hinalikan nito. Isang halik na nagpamula na naman kay Enzo. I will be flying to Manila first thing in the morning and I will be back as soon as I can. I will bring friends with me. Please prepare all your things. You don't need to bring so much because things will be all provided there. Tumango na lang si Enzo at umalis na si William. Kinabukasan, hindi muna nagbukas ng kantin si Agnes. Nakaupo lang si Enzo sa gilid ng kama, ang paang namamaga ay maingat na nakapatong sa isang unan habang pinapanood niya si Agnes na masipag na naglalagay ng kanyang mga t-shirt at maong sa maleta. Biglang bumigat ang loob ni Enzo. Agnes, tawag ni Enzo. Napatingin si Agnes sa kanya habang hawak isang tupi ng damit. Salamat ha, sa lahat-lahat. Natawa ng bahagya si Agnes pero halatang pilit ito para itago ang lungkot. Ano ka ba? Para namang pupunta ka sa ibang bansa. Sa Manila lang yan, Enzo. Isang tawag mo lang, nandoon na ako. Hindi, seryoso ako, pagpapatuloy ni Enzo habang nakatingin sa mga kamay niyang nakapatong sa kandungan. Kung wala ka, nung panahong lugmok na lugmok ako, nung panahong wala akong matakbuhan, siguro nakatalon na ako sa bangin noon. Napatigil si Agnes sa pag-iimpake. Binitiwan niya ang hawak na damit at lumapit kay Enzo. Naupo siya sa dulo ng kama. Maingat na hindi masagi ang masakit na paa nito at hinawakan ng kamay ng kaibigan. Enzo, kapatid na ang turing ko sa'yo, sabi ni Agnes habang nangingilid na ang luha. Masaya ako para sa'yo kasi sa wakas magiging okay na kayo. Deserve mo naman talagang maging masaya at mahalin ni William. Pangako, bibisita ako lagi rito kung okay na yung pa ako. Bibili na rin ako ng phone para makapag-usap din tayo lagi, sabi ni Enzo bago niya niyakap ng mahigpit ang kaibigan. Doon na bumigay si Agnes at napaiyak na rin habang nakasandal sa balikat ni Enzo. Basta mag-iingat kayo doon ha. Pag nalaman kong pinaiyak ka na naman ni William na yan, ako mismo ang susundo sa'yo para ibalik ka rito. Nagkatawanan silang dalawa sa gitna ng mga luha, pilit na pinapagaan ang bigat ng pamamaalam bago ang bagong yugto sa buhay ni Enzo. Habang nagdadrama ang magkaibigan ay may narinig silang humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Agad na pinunasan ni Agnes ang kanyang mga luha at lumabas para silipin kung sino ang bisita. Si Arnold pala ito. Bumaba ito ng sasakyan na may dalang isang basket ng bagong pitas na mga mangga. Nang makita siya ni Agnes ay sinalubong niya ito. "Oh Arnold, napadaan ka rito," bungad ni Agnes. "Agnes, dinalan ko lang kayo ng mga mangga, bagong pitas lang to kanina. Nasaan si Enzo?" tanong ni Arnold habang nilalapag ang basket. "Nasa loob ng kwarto. Pasok ka na doon kung gusto mo siyang makausap. Tinutulungan ko lang siyang mag-impake," sagot ni Agnes sabay turo sa pinto. Napahinto si Arnold. Nagtatanong siya sa isip kung bakit nag-iimpake si Enzo. Sinundan ni Arnold si Agnes papunta sa kwarto ni Enzo. "Enzo, may bisita ka," tawag ni Agnes. "Oh Arnold, ikaw pala, pasok ka," pati ni Enzo. Nahihiyaman ay pumasok si Arnold. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makatingin ng diretso kay Enzo. Sariwa pa sa isip niya ang aksidenteng pagsuntok niya rito noong nakaraang araw. "Maiwan ko muna kayong dalawa para makapag-usap kayo," sabi ni Agnes bago lumabas ang silid. Tumango naman si Enzo. "Aalis ka na ba, Enzo?" basag ni Arnold sa katahimikan. "Oo Arnold, sasama na ako kay Renz at William." Matagal na hindi nakapagsalita si Arnold. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit na pilit niyang itinatago. "Okay na pala kayo," tumango si Enzo. "Upo ka muna Arnold." Maingat na umupo si Arnold sa gilid ng kama. "I am so sorry Enzo, dahil sa init ng ulo ko, nadamay ka pa. Kaya ba hindi mo na ako binibisita kasi nahihiya ka sa nagawa mo? Ano ka ba Arnold? Wala yon. Dapat nga ako ang magpasalamat sa iyo kasi handa mo akong protektahan noon.
Ako rin naman ang may mali eh. Pumagitna pa kasi ako sa inyong dalawa. Hindi Enzo. Sinabihan niyo na ako na kumalma pero nagimabaw pa rin ang galit ko. Ano ka ba? Okay lang yun. Hindi mo naman intention yun eh, nakangiting sabi ni Enzo. Salamat talaga Enzo. Kailan pala ang list ninyo? Hindi ko pa talaga sigurado. Sabi ni William pagbalik niya rito, baka bukas o sa susunod na araw, may aasikasuhin lang siya. Masaya akong magiging masaya ka na Enzo. Salamat sa iyo Arnold, salamat sa lahat. Salamat sa malasakit mo. Bumawi ng tingin si Arnold, parang binabasag ang puso niya. Masaya siya kay Enzo pero ang puso niya ay nadudurog kasi hindi siya kailanman pipiliin ni Enzo. May mangga pala akong dala Enzo. Fresh ang mga iyon. Pag-iiba ni Arnold sa usapan para pigilin ang nagbabadyang luha. Aalis na ako at may gagawin pa ako sa farm. Mag-ingat ka sa biyahe mo. Bisita ka pa rin dito ha? Oo naman Arnold. Mag-ingat ka rin dito. Dadalaw-dalawin mo si Agnes ha. Mag-isa na lang kasi siya rito. Sagot ni Enzo habang nakatingin ng tapat sa kaibigan. Sure. Sige Enzo, alis na ako. Bago tumayo, lumapit si Arnold kay Enzo at dahan-dahang hinalikan ng pisngi nito. Bahagyang nagulat si Enzo sa ginawa ni Arnold pero hindi siya kumilos at hinayaan na lang ang kaibigan na magpaalam sa sarili nitong paraan. Pagkatapos noon ay mabilis na naglakad palabas si Arnold. Lumabas siya sa bahay na bitbit ang bigat ng kanyang dibdib. Habang pasakay ng sasakyan, ramdam niya ang sakit na tila tinutusok ang kanyang puso. Alam niya sa sarili niya na iyon na ang una at huling halik na maibibigay niya sa taong mahal niya, ang taong hinding-hindi magiging kanya. Isang linggo ang lumipas bago makabalik sina William at Renz sa Bicol. Pagkalapag ng chopper nila ay dumiretso na sila sa bahay ni Agnes at Enzo. Linggo noon at hindi bukas ang kantin. Pagkarating nila ay sinalubong sila ni Agnes habang si Enzo naman ay nasa sala lang, nakaupo at nakatingin sa bintana. Akala ko hindi na kayo darating, biro ni Agnes. May inisikaso lang ako para smooth na ang pagbabalik namin sa Manila. Nagalit ba? Tanong ni William. Hindi naman, naiinip. Namimiss na daw niya si Renz at hindi tinuloy ni Agnes ang sasabihin. Napakamot na lang ng ulo si William. By the way Agnes, yung promise ko sa iyo na magiging katuwang mo sa kantin, bukas pa siya darating. Hindi na nakasabay sa amin kasi may inisikaso pa siya. I already gave him the address and here is his contact number para matawagan mo rin. Okay lang ba sa iyo na iisagay? Sorry if di ko natanong. Don't worry, he's not actually a guy in heart, sabi ni William at inabot ang card. Alam kong ibig sabihin mo William, walang problema. Thank you ha. Hihintayin ko na lang siya bukas, sagot ni Agnes. Hi Tita Agnes, papasok na po ako ha, masiglang paalam ni Renz. O siya Renz, pasok ka na, matagal naghintay yung tito mo, sagot ni Agnes. Tito, tawag ni Renz na parang bata sabay takbo ng mabilis. Agad itong yumakap kay Enzo. Dahilan para muntikan ng masagi ang namamagapan nitong paa. Renz, dahan-dahan, paalala ni Enzo. Sorry po tito, namiss ko po kayo. Napangiti si Enzo habang hinahaplos ang buhok ng pamangkin. Para ka pa ring bata. Bata pa naman ako ha. Ready ka na ba tito na makauwi ng Manila? Kami, ready na, masiglang tanong ni Renz. Ikaw talaga, kumain muna tayo bago umalis, naghanda si Agnes, sagot ni Enzo. Hindi na malaya ni Enzo na lumapit din pala si William sa kanya. Sa gitna ng kanilang usapan ay bigla siyang hinilikan nito ng mababaw sa labi. Agad na sinaway ni Enzo si William dahil nasa harap nila si Renz pero tawang-tawa lang ito sa nakita. Tito, malapit na ata kita maging mami, kantsaw ni Renz habang tumatawa. Tumigil kang bata ka, suway ni Enzo pero hindi niya magkakaila ang ngiti sa kanyang mga labi. Sorry to keep you waiting love, bulong ni William habang nakatitig ng malambing sa kanya. Okay lang, kumain muna tayo, okay? Eksakto namang lumapit si Agnes sa kanila. Buti marami ako niluto, tara, kain na. Pagkatapos kumain ay nagpahinga lang sila saglit bago kinuha ni William ang mga bagahe ni Enzo para isakay sa sasakyan. Hindi maiwasang maging emosyonal ang lahat.
Muling nag-iyakan ng magkaibigan sa kanilang huling yakapan. Bago sila umalis, may inabot na cellphone si William kay Agnes bilang pasasalamat. Ayaw sana itong tanggapin ni Agnes dahil nahihiya siya pero nagpupumilit si William kaya wala rin siyang magawa. Sabi naman ni Enzo pagdating sa Manila ay bibili agad siya ng sarili niyang cellphone para lagi pa rin silang magkakausap. Hindi naman sila mawawala ng balita sa isa't isa dahil nasa notebook naman niya ang contact number ni Agnes. Nang makaalis ang sasakyan, dumiretso na sila sa lugar kung saan naghihintay ang chopper. Unang pagkakataon na iyon para kay Enzo na makasakay ng chopper. Bagamat nalulula siya nang magsimula itong lumipad, nanaig pa rin ang saya at gaan ng loob. Masaya siya dahil sa paglipad na ito patungo sa bagong niyang buhay, nasa tabi niya si Renz at ang lalaking napatawad na niya, ang lalaking kailanman ay hindi nawala sa puso niya. Lumapag ang chopper sa mismong rooftop ng building ng TV station ng mga Montero. Mula roon, dumiretso sila sa opisina ni Chairman Leonardo, ang daddy ni William. Pagdating nila ay nandoon din si Celeste, ang mami ni William. Ngumiti ito nang makita si Enzo na tila ba kanina pa excited sa pagdating nila. "Lola, Lolo," tawag ni Renz sabay takbo para yakapin ang mga ito. Napangiti si Enzo habang pinapanood sila. Alam niyang mahal na mga matatanda ang kanyang pamangkin. "Chairman and Mom, I would like you to meet my soon-to-be wife," pakilala ni William. Nagulat si Enzo at biglang kinabahan sa narinig, pero agad ding napawi ang kaba niya nang makitang nakangiti ng malapad ang mga magulang ni William. "Welcome to the family, Iyo," bati ng chairman sabay lapit para makipagkamay. "Finally, in the flesh. Let me know kung sasaktan ka uli ng anak ko. Kakastikuhin ko yan. William, you never told us how charming your future wife is." Namula si Enzo sa narinig. Sa isip-isip niya, magamanga ang dalawang ito sa hirit. Lumapit din si Celeste at masuyong yumakap kay Enzo. "I'm glad to see you, Iyo. And we are so sorry for all the things you've been through. You both have our blessings." "Salamat po, Mom and Sir." Yun na lang ang tanging na isagot ni Enzo sa sobrang hiya. "Ano, Mom and Sir? You can call us Tito or Tita. But if you're comfortable, Daddy and Mommy na din," sabi pa ng chairman. Napangiti naman si Celeste sa pagsang-ayon. Hindi pa rin nakasagot si Enzo. Tumingin ang chairman sa paa ni Enzo bago binalingan ng anak. "So, when will you let your wife see a specialist? I want him to receive the best service we can provide." "Dad, bukas na bukas din. Don't worry, iyan din ang iniisip ko," sagot ni William sabay akbay kay Enzo. "Enzo deserves the best things in the world from now on. Mamumulubi man ako." Napangiti sina Celeste at si Renz sa narinig, habang si Enzo naman ay lalong namula at hindi makapagsalita sa sobrang hiya at tuwa. Hindi kailanman namumulubi ang isang Montero, hirit ng chairman bago tumingin kay Enzo at kumindat. Hindi akalain ni Enzo na may pagkamaloko rin pala ang chairman. Akala niya nung una ay nakakatakot ito. "So William, dediretso na ba kayo sa bagong bahay nyo? Prepared na ba ang lahat? Okay na ba ang mga staff mo roon?" tanong ni Celeste. "Let me know if kailangan nyo pa ng mga kasambahay, okay? I can lend you some." Si Lola talaga, para ka rin si Daddy. OA na sa dami ng kasambahay, biro ni Renz na nagpatawa sa kanila. "Halika nga rito, apo ko," tawag ni Celeste sabay yakap dito. "Mamimiss ka ng Lola sa mansyon. Dalaw-dalawin mo rin kami, ha?" "Of course, Lola," masiglang sagot ni Renz. Pagkatapos ng mahaba-habang kwentuhan sa opisina ay nagpaalam na rin sila. Hindi nagtagal, pumasok ang sasakyan nila sa isang exclusive subdivision at huminto sa tapat ng isang ultra-modern mansion. Namilog ang mata ni Enzo. Ang bahay ay gawa sa kombinasyon ng malalaking salamin, puting semento at mga modernong wood accents. May malawak itong hardin at isang infinity pool na kumikinang sa ilalim ng araw. "William, sigurado ka bang dito tayo titira?" bulong ni Enzo habang dahan-dahang bumababa ng sasakyan. Maingat na inalalayan ni William si Enzo habang inaayos nito ang kanyang mga saklay. Hindi siya bumitiw sa braso ni Enzo hanggang sa makatayo ito ng maayos. Pagpasok nila sa main entrance,
bumungad sa kanila ang dalawang hanay ng mga kasambahay at security staff. Tama nga si Renz, sobra-sobra ang dami nila. Tumayo si William sa gitna, ang isang kamay ay nasa likod ni Enzo para siguraduhin ang balanse nito at seryosong hinarap ang lahat. Makinig kayong lahat, panimula ni William na may otoridad. Gusto ko ipakilala sa inyo si Enzo. Siya ang magiging asawa ko at magiging master ng tahanang ito. Tumahimik ang lahat habang nagpapatuloy si William. Gusto kong malaman ninyo ng isang mahalagang rule sa bahay na ito. Ano man ang ipag-utos ni Enzo, iyon ang masusunod. Walang magtatanong, walang magdadalawang isip, at higit sa lahat, kung sakaling magkaroon ng conflict ang utos ko sa utos niya, ang utos ni Enzo ang laging mananaig. Malinaw ba? Opo, Sir William, sabay-sabay na sagot ng mga staff habang yumuyukod bilang pagkilala kay Enzo. Nahiyang napakapit si Enzo sa kanyang saklay. William, sobra naman yan. Baka isipin nila ang lupit ko. Ngumiti lang si William at masuyong hinalikan siya sa noo. I just want them to know who the real boss is, love. Si Renz naman ay tawang-tawa sa reaksyon ni Enzo. Tito, ikaw ang tunay na reyna dito. Kinabukasan ay agad na nagpakita sina William at Enzo sa isang kilalang espesyalista. Sumailalim si Enzo sa iba't ibang pagsusuri at test upang malaman kung ano ang dapat gawin para gumaling ang kanyang paa. Matapos lumabas ang mga resulta, agad na naglatag ang doktor ng isang mahigpit na treatment plan. Maraming nireset ang gamot at may mga physical therapy sessions na kailangang puntahan ni Enzo araw-araw. Sa kabila ng pagiging abala sa negosyo, siniguro ni William na lagi siya sa tabi ni Enzo. Siya mismo ang sumasama sa bawat appointment nito dahil ang paggaling ni Enzo ang kanyang pangunahing priority ngayon. May bago at mamahaling cellphone na rin si Enzo, kaya naman araw-araw silang nagtatawagan ni Agnes. Madalas silang magkamustahan at hindi nakakaligtaan ni Enzo na itanong ang takbo ng kanilang kantin sa Bicol. Bumisita din siya sa puntod ni Bea. Hindi man sinabi ni Bea ang buong katotohanan ay napatawad pa rin niya ito. Matagal ding hindi nakabisita si Renz dito kasi ang huli ay noong bata pa ito bago sila maghiwalay. Dahil sa disiplina at matinding kagustuhang makalakad ng maayos muli, naging masunurin si Enzo sa lahat ng utos ng doktor. Unti-unti ay nakikita ang magandang pagbabago, isang patunay na sa tulong ng tamang pag-aalaga at pagmamahal, mabilis na bumalik ang dati niyang lakas. Isang taon na ang nakalipas mula nang bumalik si Enzo sa Manila at sa loob ng panahong iyon, talagang pinatunayan ni William kung gaano niya ito kamahal. Binawi niya ang lahat ng mga taong nasayang noong magkahiwalay sila. Kung dati ay lunod si William sa trabaho kahit weekends, ngayon ay nakalaan na ang bawat Sabado at Linggo para lang kay Enzo at Renz. Madalas din silang tatlo na lumuwas ng Bicol para bumisita at magbakasyon doon. Malaki na rin ang improvement sa kalusugan ni Enzo. Sa wakas, nakakalakad na siya ng walang saklay, bagamat sinusumpong pa rin minsan ng kirot at kailangan pa rin ituloy ang therapy, hindi na ito naging hadlang sa kanyang pagkilos. Higit sa lahat, kitang-kita sa mga mata ni Enzo ang tunay na kaligayahan. Sa piling ni William at ng pamangkin niyang si Renz, pakiramdam niya ay nabuo na ang buhay na dati ay pinapangarap lang niya. Isang araw, bumiyahe ang buong pamilya para bisitahin ang bagong biling private island ng mga Montero. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatapak silang lahat dito simula nang mabili ito ng chairman. Ang isla ay hindi katulad ng mga sikat na tourist spot. Mas natural ang ganda nito. Malawak ang dalampasigan na may pinong puting buhangin at ang tubig ay sobrang linaw na kahit malayo pa sa pangpang ay kita pa rin ang mga bato at isda sa ilalim. Maraming mga puno ng niyog at malalagong halaman na nagsilbing natural na bakod sa paligid. May isang malaking modernong villa na nakatayo sa bahaging may pinakamagandang view ng sunset, pero maliban doon, nanatiling hindi pa nagagalaw ang malalaking bahagi ng gubat sa isla. Naroon din si Chairman Leonardo at Celeste. Baka sa mukha ng chairman ang pagmamalaki sa bagong investment ng pamilya habang inililibot ang tingin sa paligid. Dahan-dahang inilalayan ni William si Enzo pababa ng yate. Pagkatapak sa buhangin, hindi napigilan ni Enzo ang mapangiti at ikumpara ang paligid sa dati nilang napuntahan.
William, akala ko dati pinakamaganda na yung amanpulo, bulong ni Enzo habang pinagmasdan ng kristal na tubig. Pero mas maganda at mas payapa rito, para tayo lang ang tao sa mundo. Napangiti si William at hinikpitan ng hawak sa bewang ni Enzo. Siyempre, ayaw na ni Chairman na maulit yung nangyari noon sa amanpulo. Gusto niya ay pribado tayo rito, paliwanag ni William. Lumingon siya kay Enzo na may seryosong tingin. Pero para sa akin, wala na akong pakialam sa iisipin ng iba. Alam naman ng buong mundo kung ano tayo. Natawa ng bahagya si Enzo dahil sa kumpiyansa ni William. Si Renz naman ay hindi nakapaghintay at agad na tumakbo papunta sa tubig, habang sina Celeste at Leonardo ay nakangiting pinapanood ang pamilya mula sa veranda ng bagong villa. Hindi nagpahawat si Enzo at mabilis na humabol kay Renz sa tubig. Kahit may kaunting ingat pa sa kanyang paa, tumakbo siya ng may ngiti sa mga labi, ninanamnam ang bawat hakbang ng basang buhangin. Nakalimutan muna ang therapy at ang mga buwan na hindi siya nakakilos ng maayos. "Hoy Renz, hintayin mo ko," sigaw ni Enzo habang tumatawa. Nang maabutan ni Enzo ang pamangkin, naghabulan silang dalawa na parang mga bata. Nagsasabuyan ng tubig at nagtatawanan ng malakas, parang magkapatid lang sa tindi ng kulitan. Napaupo pa si Enzo sa mababaw na bahagi habang hinahabol ang hininga sa kakatawa nang wisikan siya ng husto ni Renz sa muka. "Daddy, tulong!" Gumaganti si Tito Enzo, hiyaw ni Renz habang pilit na inilagan ang wisik ni Enzo, sabay lingon sa direksyon ni William. Ilang metro ang layo, nakatayo lang si William sa pampang, nakapamulsa at hindi maalis ang paningin sa dalawa. Hindi agad siya lumapit, sapat na sa kanya na panoorin ang magtito na ganito kasaya. Baka sa mukha ni William ang wagas na kagalakan. Higit pa sa ganda ng islang binili ng kanyang ama, ito ang tanawing hindi niya ipagpapalit sa kahit anong halaga. Ang lalaking mahal niya na malayang tumatakbo at ang anak niyang si Renz na halos hindi maubusan ng tawa. Napanghiti siya ng malapad. Ninanamnam ang kapayapaang dulot ng pamilyang binuo nila sa gitna ng lahat ng pagsubok. Kinagabihan, nagdaos ng isang dinner ang pamilya sa mismong tabing dagat. Napakaganda ng beach sa gabi. Ang puting buhangin ay tila kumikinang dahil sa liwanag ng buwan at ang dagat ay napakatahimik. Naglagay sila ng mga warm lights na nakasabit sa mga puno ng niyog, kaya napakapresko ng paligid sa lamesa. Tuwang-tuwa si Celeste habang inililibot ang tingin sa paligid. "Leonardo, ang ganda talaga ng binili mong isla. Sulit na sulit ang pagbili mo rito," sabi niya sa asawa habang nakangiti. Napansin naman ni Renz kung paano tumingin si Chairman kay Celeste na puno ng pagmamahal, kaya hindi niya napigilang magbiro. "Grabe, ang sweet naman ni Lolo," hirit ni Renz. Dahil sa hirit ng binata, nagtawanan ng lahat sa lamesa. Kahit si Chairman Leonardo ay napatawa na rin. Maya-maya, habang masaya silang kumakain at hindi pa man tapos, biglang may lumapit na dalawang musikero. Ang isa ay may hawak na violin at ang isa naman ay may gitara. Nagsimula silang tumugtog ng isang napakalambing na kanta tungkol sa pag-ibig. Nagulat ang lahat, lalo na si Enzo, dahil imbis na tumugtog lang sa malayo ay dahan-dahang lumapit ang dalawa at tumabi mismo sa upuan niya. Nanlaki ang mga mata ni Enzo at napatingin siya kay William habang patuloy ang mga musikero sa pagtugtog ng romantikong kanta sa mismong tabi niya. Dahan-dahang binitawan ni William ang kanyang mga kubyertos at tumayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa himig ng violin, kinuha niya ang kamay ni Enzo at pinatayo ito. Ramdam ni Enzo ang panginginig ng mga kamay ni William, isang bagay na bihirang mangyari sa isang lalaking katulad nito. "Enzo," panimula ni William, medyo paos ang boses dahil sa halatang pinipigilan niya ang emosyon. "I know we've been through a lot. Maraming beses nating inakala na tapos na ang lahat. We were tested so many times, nalayo sa isa't isa, and I lost hope." Tumingin si William kina Chairman Leonardo, Celeste, at lalo na kay Renz na ngayon ay seryoso nang nakikinig. "Before, I thought sapat na yung mahal kita. But knowing you suffered a lot, seeing you cry because of me, and now seeing you so happy because of me again, it made me realize na I can't live in this world
kung hindi kita katuwang sa bawat hakbang. Humakbang siya ng mas malapit at hinawakan ng magkabilang pisngi ni Enzo. May mga luwang nagsimulang kumawala sa mata ni Enzo. Enzo, cheesy as it may sound, but you really make my life brighter. You taught me what real happiness truly means. Dahan-dahang lumuhod si William sa harap ni Enzo at inilabas ang isang maliit na box mula sa bulsa niya. Pagbukas niya nito, kuminang ang singsing sa tama ng mga ilaw sa paligid. Tumingala si William kay Enzo at sa pagkakataong ito, mas naging seryoso at puno ng paninindigan ang kanyang boses. In front of Chairman and Mommy, sandaling tumingin si William kay Renz bago muling tiningnan ng diretsyo si Enzo. And our son, Renz. Enzo, I am asking for the rest of your life. Will you be my wife? For real this time? Bahagyang natigilan si Enzo sa narinig. Ang pagdiin ni William sa salitang our son ay tila mas lalong nagpapaw sa kaligayahan ng puso niya. Isang pag-amin na hindi lang sa asawa ang turing ni William sa kanya, kundi katuwang na rin sa pagiging magulang kay Renz. Pakiramdam ni Enzo, sa wakas ay buong-buo na ang pamilyang pinapangarap niya. Hindi nakapagsalita si Enzo dahil sa tindi ng iyak. Tumango siya ng paulit-ulit habang humihikbi bago pilit naglabas ng boses. Yes, William. Yes. Agad siyang hinila ni William para sa isang maigpit na yakap. Rinig ang palakpakan ni na Chairman at Celeste habang si Renz ay nagpupunas na rin ng sariling luha habang nakangiti ng malapat sa dalawang taong pinakamahalaga sa kanya. Matapos ang gabing iyon sa isla, tila tumigil ang mundo para sa pamilyang Montero upang magbigay daan sa isang bagong yugto. Nagsimula na ang puspusang paghahanda para sa itinuturing na wedding of the generation. Alam ng lahat ang realidad, hindi man kinikilala ng batas ng Pilipinas ang kasalan ng parehong kasarian, hindi ito naging hadlang para sa pamilya. Para kay William, hindi papel ang magdidikta ng halaga ng pagmamahal niya kay Enzo. At para kay Chairman Leonardo, ito ang pagkakataon upang ipakita sa buong mundo kung gaano niya tinatanggap at ipinagmamalaki ang pagsasama ng dalawa. Dahil gusto ng Chairman na maramdaman ng buong Manila ang bigat ng pangalang Montero, hindi nila ito gagawin sa isang malayong isla. Sa halip, pinili nila ang pinakaprestiyoso at makasaysayang Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa gitna ng lungsod. Walang tinipid. Mula sa libu-libong sariwang bulaklak na ililipad pa mula sa ibang bansa para palamutian ang venue hanggang sa mga kilalang international chefs na maghahanda ng dinner, lahat ay planchado na. Ang plano ay gawing isang modernong palasyo ang ballroom, isang selebrasyon na babasag sa lahat ng nakasanayang tradisyon sa high society ng Maynila. Ilang araw bago itinakdang engrandeng kasal, dinala ni William si Enzo sa building ng kanilang TV station. Habang nasa elevator, hindi mapakali si Enzo. Tinitingnan niya si William na relax lang at may tipid ng ngiti sa mga labi. William, bakit ba tayo nandito? I thought we were supposed to meet a supplier today, tanong ni Enzo, pero isang kindat lang ang sinagot ng kanyang fiancé. Pagbukas ng pinto ng opisina ni Chairman, bumungad sa kanilang seryosong atmosfera. Nakaupo ang Chairman sa kanyang chair at sa harap nito ay isang lalaking kasing edad niya. Nakasuot ng dekalitad na black suit at may hawak na makakapal na dokumento. Sa tindig pa lang nito, alam mong hindi basta-bastang bisita ito. Chairman, bati ni William bago bumaling kay Enzo. Enzo, I want you to meet someone. This is Attorney Santos, a longtime family friend and the head of our legal team. Bahagyang tumango ang abogado, ngunit si Enzo ay biglang nakaramdam ng kaba. Bakit may abogado? Bakit may mga dokumento? Pumasok sa isip niya ang mga lumang teleserye na napapanood niya, mga kontrata, waivers o di kaya prenuptial agreements na madalas humadlang sa mga relasyon sa pagitan ng mayaman at mahirap pero hindi naman legal ang kasal nila. Baliwala din ang dokumento. Good afternoon, attorney, bati ni Enzo bagaman ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga palad. Tumingin siya kay William, tila naghahanap ng kasagutan kung bakit sila nasa harap ng legal counsel ng mga Montero ilang araw bago ang kanilang pag-iisang dibdib. Pinaupo sila ni Chairman Leonardo sa harap ng kanyang malawak na mesa.
Si William ay kampanteng sumandal sa upuan at hinahawakan ng kamay ni Enzo na noon ay tila yelo sa lamig dahil sa kaba. Enzo, relax. You look like you're about to be interrogated, biro ni William. Pero hindi nito nabawasan ang tensyon na nararamdaman ni Enzo. Tumikim si Chairman Leonardo at tumingin kay Attorney Santos. Attorney, please explain to him why we are here. Inayos ni Attorney Santos ang kanyang salamin at inilatag ang mga dokumento sa harap ni Enzo. Mr. Enzo, as we all know, Philippine laws do not yet recognize same-sex marriage. This means that after your ceremony, you won't have the same automatic legal protections and property rights as traditional married couple. You won't be each other's legal heirs by default, and your properties won't be considered absolute community property. Sandaling huminto ang abogado para tingnan si Enzo. To solve this, William and the chairman wanted to create a foolproof legal safety net for you. We have drafted a living trust and a comprehensive partnership agreement. Dito na sumingit si Chairman Leonardo. Ang boses niya ay seryoso pero may pahid ng malasakit. What this means, Enzo, is that starting today, you are legally a 50% co-owner of everything William has. Your names will be linked in a partnership that the law must recognize. Napanganga si Enzo. Chairman, it's not just the houses or the cars, dagdag ni Attorney Santos. The agreement includes 50% of William's current bank assets, real estate properties, and his shares in the Montero Group of companies. Even his future inheritance is covered. This trust ensures that if anything happens, no one can contest your right to the Montero estate. You are, for all legal and financial intents and purposes, a Montero. But William, this is too much, bulong ni Enzo, lalong humigpit ang hawak sa kamay ng fiancé. No, Enzo, seryosong sagot ni William. I want you to have the security you deserve. In the eyes of the law, we might just be partners. But with these papers, the world will know that what is mine is yours. Hindi ka lang basta ikakasal sa akin. Mula sa araw na ito, katuwang kita sa lahat ng meron ako. You are protected and Renz is protected. Biglang tumayo si Enzo, halos mapitawan ng ballpen na inabot sa kanya. Baka sa mukha niya ang pagkabigla at pagtanggi. William, Chairman, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Nanginginig ang boses ni Enzo. I'm marrying you because I love you. Nagpakasal ako dahil gusto kong makasama ka habang buhay, hindi dahil sa 50% ng shares o kung anong inheritance. I don't want people or even myself to think na kaya ako to ginagawa ay para sa pera. Sandaling natahimik ang silid. Tumingin si Attorney Santos kay Chairman at imbis na mainis, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Para bang nakumpirma nito ang tama ang pinili ng kanyang anak, isang taong may integridad at busilak ang puso. Si William naman hindi man lang nabigla. Sa halip lalong lumapad ang ngisi nito habang nakatingala na tila nagpapanik na si Enzo. Inabot niya ang kamay ni Enzo at marahang hinila ito paupo uli. Enzo, maupo ka muna. Makinig ka sa akin. Malambing pero seryosong sabi ni William. I know you don't care about the money. That's exactly why I'm doing this. Dahil alam kong kahit mawala ang lahat sa akin, hindi mo ako iiwan. Hinawakan ni William ng mahigpit ang magkabilang kamay ni Enzo. Tiningnan niya ng diretso ng mata nito. I'm doing this because I love you so much. Gusto kong kampante ako na kahit anong mangyari, secured ka at si Renz. This is my way of protecting our family. In this world, love is enough to keep us together. But this paper, ito ang magsisilbing bakod natin laban sa kahit kanino. Bumalik ang mapaglarong ngiti sa mga labi ni William para pagaanin ang loob ni Enzo. Tsaka, isipin mo na lang to as insurance policy. Don't worry, hindi kita pwedeng i-divorce o lokohin dahil pag ginawa ko yun, literal na mawawalan ako ng kalahati. Biro niya na nagpatawa ng bahagya kay Attorney Santos at nagpangiti kay Chairman. So please, pirmahan mo na para naman makatulog ako ng mahimbing knowing na official Montero partner ka na sa lahat ng aspeto. Walang nagawa si Enzo kundi ang sumunod. Sa lalim ng tingin at determinasyon ni William, alam niyang hindi siya mananalo sa argumentong ito. Nang buklatin niya ang huling pahina ng mga dokumento,
lalong nanlambot ang kanyang puso. Doon nakita niya na pirmado na ito ni William. Handa na, matagal nang nakalagda at siya na lang ang talagang hinihintay. Gamit ang nanginginig na kamay, dahan-dahang inilagda ni Enzo ang kanyang pangalan sa tabi ng kay William. Pero bago niya pinitawan ng ballpen, tumingin siya kay Attorney Santos at kay Chairman. Attorney Santos, may hiling po sana ako, seryosong sabi ni Enzo. Gusto ko po sana magpagawa ng sarili kong will and testament. Gusto ko na lahat ng ari-arian o pera na mapupunta sa akin mula kay William ay direktang mamanahin ni Renz o ng kahit sinong magiging anak namin ni William sa hinaharap. I want it divided equally. Bahagyang natigilan ng abogado. Habang sina William at Chairman ay napangiti ng mas malawak, ramdam nila ang kawalan ng kasakiman sa puso ni Enzo. And one more thing, attorney, dagdag ni Enzo. Pwede po ba na maging irrevocable iyon? Yung tipong kahit anong mangyari, hindi na magbabago ang desisyon na yon basta para sa mga susunod na Montero heirs. Tumikim si Attorney Santos at sumandal ng bahagya. Technically, Mr. Enzo, a last will and testament is always revocable or pwedeng baguhin hanggat buhay ang testator o ang gumawa nito. Legal right niyo po iyon. Bahaging lumungkot ang mukha ni Enzo pero muling nagsalita ang abogado. However, pagpapatuloy ni Attorney Santos, we can achieve what you want through an irrevocable living trust. Sa paraang ito, ililipat natin ang mga asset na nakuha mo sa isang trust entity. Kapag ginawa nating irrevocable ito, hindi mo na ito pwedeng bawiin o baguhin ng mag-isa. It effectively removes the asset from your personal ownership and holds them specifically for rents and future Montero children. This is the ultimate protection for the heirs. Gusto ko yon, mabilis na sagot ni Enzo. Gawin niyo po yun, attorney, para siguradong mapupunta sa mga bata ang para sa kanila. Tumingin si William kay Enzo, punong-puno ng paghanga. You are really something, Enzo. Pinoprotektahan mo na ang mga bata bago pa man sila dumating. I told you, William, biro ni Chairman. Habang tumatayo para tapikin ang balikat ni William, you found a gem. Hindi lang asawang nakuha mo, kundi isang Montero na inuuna ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sumapit na ang pinakahihintay na araw. Ayon sa tradisyon na iginigiit ni Celeste, hindi pinayagang magkita sina William at Enzo 24 oras bago ang seremonya. Pero mukhang si William ang unang bibigay. Mula kagabi, halos bawat oras ay tumatawag ito kay Enzo. Enzo, parang ang bagal ng oras, reklamo ni William sa kabilang linya. May halong biro pero ramdam ang pananabik. I miss you. Hindi ako sanay na wala ka sa tabi ko bago ako matulog at pagkagising ko. Napangiti na lang si Enzo habang tinitingnan ang sarili sa salamin. William, konting tiis na lang. Magkikita rin tayo mamaya, okay? Don't be such a baby. Pangaasar nito pero kinikilig din naman. Sa kabilang bahagi ng suite, nakatayo si Renz. Seryoso siyang nag-aayos ng kanyang necktie sa harap ng salamin. Wala na ang batang paslit, isang gwapong binata na ang kaharap ni Enzo. You okay, Renz? Tanong ni Enzo habang papalapit sa kanya. Lumingon si Renz at ngumiti ng tipid, yung ngiting manang-mana sa pagiging cool ng kanyang daddy William. I'm good, Tito. Actually, I'm more than good. Lumapit siya kay Enzo at tinulungan nitong ayusin ang cufflinks nito. I've been waiting for this for years. Alam mo naman yun, diba? Even when things were hard before, I always knew it was going to be you. So thank you for not giving up on Dad and thank you for being my mommy. Sandaling natigilan si Enzo. Marinig ang salitang mommy mula sa isang binata ay may ibang bigat. Hindi na ito yung cute na tawag ng bata, kundi isang seryosong pagkilala at pagtanggap mula sa isang anak. Niyakap ni Enzo si Renz, isang mahigpit na yakap ng dalawang taong naging sandigan ang isa't isa sa mga nakaraang taon. I love you, Renz. Hindi ko kayo iiwan. Samantala, sa loob ng grand ballroom, nagsidatingan na ang mga bisita. Nakaupo na sa kanilang mga pwesto sina Agnes at Arnold, kasama iba pang mga imbitadong panauhin habang hinihintay ang pagsisimula ng pinaka-inaabangang kasal. Ang buong grand ballroom ay tila naging isang paraiso. Sa bawat sulok ay makikita ang mga sariwang puting bulaklak, mga orchids at ibang mamahaling bulaklak na tila bumabagsak mula sa kisame sa sobrang dami.
Ang mahabang lakaran ay gawa ng kumikinang na salamin at sa ilalim nito ay mga malalambot na ilaw na nagbibigay ng kakaibang ningning sa paligid. Ang bango ng mga kandila at bulaklak ay humahalo sa malamig na hangin ng silid habang ang mga dambuhalang crystal chandeliers sa itaas ay nagpapakalat ng kislap sa bawat sulok na nagbibigay ng isang napakaganda at sosyal na pakiramdam sa lahat ng naroroon. Biglang nagbago ang timpla ng paligid nang magsimulang tumugtog ang isang orchestral version ng Beautiful in White. Ang bawat kaskas ng violin at tunog ng piano ay tumatagos sa puso ng bawat naroroon. Makikita sa mga bisita na excited na silang lahat. Ang mga matataas na opisyal, mga sikat na personalidad at maging sina Agnes at Arnold ay hindi mapakali sa kanilang mga upuan. Lahat ay nakatuon ang paningin sa nabuhalang pinto. Dahan-dahang nagbukas ang pinto. Unang pumasok ang mga magulang ni William, sina Chairman Leonardo at Celeste Montero. Si Leonardo ay tila isang hari sa kanyang charcoal gray bespoke tuxedo na gawa sa Italian wool. Sa kanyang bisig ay si Celeste na nagniningning sa isang champagne-colored serpentina gown na balot ng lace at pinalimutian ng mga maliliit na diamante. Makikita sa bawat hakbang nila ang respeto at ang buong pusong pagtanggap nila sa bagong kabanata ng kanilang pamilya. Sumunod na pumasok si Renz, siya ang tumatayong best man at ring bearer para sa espesyal na araw na ito. Suot ang kanyang midnight blue velvet suit na may itim na lapels, kitang-kita kung gaano na siya kagwapo, isang tunay na binata na talaga ang dating niya. Habang hawak ang velvet cushion para sa singsing, naglakad siya ng may malapad na ngiti at kumpiyansa sa sarili. Siya lang ang tanging entourage na kasunod ni na chairman dahil siya naman talaga ang pinakaimportanteng saksi sa pagmamahala ni na William at Enzo. At sa wakas, pumasok si William Montero. Kung gwapo si William sa mga ordinaryong araw, sa oras na ito ay tila siya isang Diyos sa sobrang kakisigan. Suot niya isang pure white tuxedo jacket na may black trousers, isang napakalinis at eleganteng tingnan. Ang bawat hakbang niya ay punong-puno ng otoridad pero baka sa kanyang mga mata ang matinding emosyon habang naglalakad sa mahabang lakaran patungo sa harap. Nang makarating sila sa altar, muling isinara ang pinto ng ballroom. Nakatayo na ngayon sina Chairman Leonardo, Celeste at Renz sa gilid habang si William ay tuwid na naghihintay sa gitna. Tahimik ang buong paligid. Ang lahat ay tila hindi humihinga habang nakatitig sa saradong pinto. Naghihintay sa huling piraso ng sandaling ito, ang pagpasok ni Enzo. Namayani ang katahimikan sa buong ballroom nang namatay ang lahat ng ilaw maliban sa isang malakas na spotlight na nakatutok sa dambuhalang pinto. Kasabay nito, dahan-dahang narinig ang napakagandang tunog ng piano at violin, ang instrumental ng Ikaw ang Lahat sa Akin. Ang bawat nota ay tila humahaplos sa puso ng mga bisitang hindi na halos huminga sa pananabik. Biglang bumukas ang pinto, pero hindi ito ang ordinaryong pagbukas. Kasabay ng pag-alo ng mga puting kortina sa gilid, tila may mahiwagang liwanag na bumuhos mula sa labas at kasabay nito ang pagbagsak ng libu-libong puting petals mula sa itaas na tila may sariling sayaw sa hangin. At doon, sa gitna ng nagniningning na mga bulaklak, lumitaw si Enzo. Suot niya isang bespoke off-white silk tuxedo na may maselang borda ng silver thread sa mga kwelyo nito. Ang jacket niya ay medyo mahaba ng kaunti na nagbigay ng dating na parang isang modernong prinsipe. Ang puting tela ay tila kumikinang sa ilalim ng spotlight at ang kanyang tindig ay sobrang elegante at napakaganda tingnan. Ang kanyang muka ay maliwalas at ang kanyang mga mata ay nagningning sa halo-halong kaba at saya. Nang dumapo ang tingin ni William sa pintuan, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Ang dati matikas at palaging kontroladong si William Montero ay biglang nanghina ang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatitig lang kay Enzo na tila ito lang ang tanging bagay na nakikita niya sa buong mundo. Unti-unting namasa ang kanyang mga mata hanggang sa tuluyang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa mukha ni William makikita ang lahat ng pagmamahal na naiipon sa loob ng maraming taon, ang pasasalamat at ang matinding debosyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang puso tilang gustong sumapog sa sobrang kaligayahan. Habang naglalakad si Enzo sa mahabang lakaran, tila naglaho ang lahat ng tao sa paligid.
Kahit puno ang ballroom ng mga makapangyarihan at sikat na personalidad, walang sinuman ang nakakuha ng atensyon kundi siya. Siya ang naging sentro ng universe sa gabing iyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dahan, bawat ngiti ay tila nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Sa sandaling iyon, napatunayan ng lahat na si Enzo ay hindi lang basta ikakasal sa isang Montero. Siya ang kaisa-isang tao na nakapagpagsak sa pader ng puso ng pinakamakapangyarihang lalaki. Nang makarating si Enzo sa dulo ng lakaran, hindi na nakapaghintay si William. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap, isang yakap na puno ng pangungulila, pag-amin at sobrang pasasalamat. Ramdam ng lahat ng saksi sa ballroom ang tibok ng puso ng dalawang tila naging isa sa mga sandaling iyon. Nang magsimulang maupo ang mga bisita, naiwang nakatayo sa harapan sina William at Enzo habang si Renz ay nasa tabi nila, hawak ang mga singsing. Huminga ng malalim si William, hinawakan ang dalawang kamay ni Enzo at tumingin ng diretso sa mga mata nito. Enzo, alam mo ba, bago kita makilala, I thought I had everything. I had the name, the power, and all the money in the world. Pero nung nawala ka, doon ko na-realize na wala pala itong saysay kung wala ka sa tabi ko. 10 years, Enzo. 10 taon akong nabuhay sa pagsisisi at pangungulila. Pinagsisihan ko araw-araw na hinayaan kitang lumayo. I thought I lost you forever, and that thought was my greatest nightmare. Kaya nung bumalik ka sa buhay namin ni Renz, I promised myself I've never let you go again. Thank you for giving me a second chance. Thank you for choosing to love me again, even after all the pain I caused you 10 years ago. You didn't have to come back, but you did. And that is the greatest gift I ever received. And so, today, in front of our family, our son, and everyone here, I promise to be your shield. Hindi ko hahayaan na may manakit sa iyo ulit. At lalong-lalo na hindi ko nasasaktan ang puso mo. I will protect you with everything I have. I am willing to lose every centavo I have. Uubusin ko lahat ng yaman ko. Mapangiti lang kita at masiguradong safe ka. I'd rather be a man with nothing as long as I have you by my side. You are my home, Enzo. You are my life. I love you more than words can ever explain. I will spend the rest of my days making sure you never regret coming back to me. Ikaw ang lahat sa akin. Matapos magbitaw ng pangako, dahan-dahang kinuha ni William ang nagningning na singsing mula sa velvet cushion na hawak na Renz. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang pag-iingat na parang isang napakahalagang hiyas ang hawak niya. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Enzo habang ang mga luha ni Enzo ay hindi mapigilan sa pagpatak. Humakbang palapit si William, hinawakan ang mukha ni Enzo para punasan ang mga luha nito. Pagkatapos, nagsimulang magsalita si Enzo. William, I'll be honest. Nung umalis ako 10 years ago, I wasn't leaving you. I was leaving everything. Umabot ako sa point na wala na akong makitang dahilan para ituloy pa ang lahat. Muntik na akong mawala. Muntik ko nang hayaang lamunin ako ng dilim dahil sa sobrang sakit. I thought by building a life away from you, makakahanap ako ng kapayapaan. Pero kahit saang lupalop ako mapadpad, kahit gaano karaming taon ang lumipas, it was always you. It was always your voice, your face, and the love we shared na hinahanap-hanap ko. 10 taon akong nagtago sa takot, pero nung magkita tayo ulit, na-realize ko na mas malakas pala ang pagmamahal ko sa'yo kaysa kahit anong galit. William, I choose you. I choose the man who loves me so much na hindi ako binitawan kahit ako ang bumitaw na. So today, I promise you this. Hindi na ako aalis sa bawat pagsubok na darating, sa bawat pagkakamaling magagawa natin. I will still choose you. Kahit nagkamali ka pa ulit, kahit dumaan tayo sa hirap, I will always find my way back to your arms because you are my gravity, William. Ikaw ang nagpapanatili sa akin dito. I don't need the wealth or the power you're willing to give up. Just give me your heart, and that's more than enough for me to live 1,000 lifetimes. Mahal na mahal kita, William.
Kinuha din ni Enzo ang singsing kay Renz at inilagay ito sa daliri ni William. Hindi napigilan ni William ang maluha. Magsasalita na sana ang officiant nila ngunit biglang nagsalita si Renz. "Dad, Tito Enzo, I know best man lang ako today but I feel like I need to say this. For 10 years, nakita ko si Dad na parang may kulang palagi. He provided everything. He was a great dad. But I could see the sadness in his eyes every night. Para siyang naglalakad pero walang buhay. And then you came back, Tito Enzo. Para kayong kuryente na nagbalik ng kulay sa mundo namin. Thank you for choosing each other. Thank you for choosing us. I promise to be the bridge between the two of you whenever things get tough. I promise na ako ang magpapaalala sa inyo kung gaano nyo kamahal ang isa't isa kapag nakalimot kayo. We are family now, not because of a name, but because of a choice. I love you both so much." Matapos ang madamdaming vows at ang mga sorpresang mensahe ni Renz, lumingon ang officiant sa kanilang dalawa. Ngumiti ito, isang ngiting puno ng paghanga sa pag-ibig na sinubok pero hindi natinag ng 10 taon. Sa harap ng iyong pamilya at ng iyong anak at ng lahat ng saksi rito, nakita namin iyong mga puso dahil sa inyong mga pangako at sa mga singsing na simbolo ng inyong walang hanggang pag-iibigan. Huminga ng malalim si William, hinigpitan ng hawak sa mga kamay ni Enzo na tila hindi na ito papakawalan pa. "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife." Eksaktong sa pagtatapos ng huling salita, biglang pumasok ang pinakamalakas na chorus ng "Ikaw ang lahat sa akin." Ang orkestra ay nagbigay ng isang grand at masiglang tunog na tila sumasabay sa pintig ng mga puso ng lahat ng naroroon. Hindi na hinintay ni William ang susunod na segundo. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa bansa, ipinakita niya kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa. Hinawakan niya ang behwang ni Enzo at marahan itong hinila palapit sa kanya. Si Enzo naman ay nakakapit sa balikat ni William, isinandal ng bahagya ang ulo at doon ay pinagsaluhan nilang isang halik na punong-puno ng pangako. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, buo na tayo. Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng mga bisita para sa isang standing ovation. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa grand ballroom. May mga sumisigaw ng saya, may mga umiyak pa rin sa tuwa habang si Renz ay nasa tabi nila, abot langit ang ngiti at maluha-luha sa sobrang pride para sa kanyang mga magulang. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatiling magkadikit ang kanilang mga noo. Humalakhak si William habang nakatitig sa naniningning na mga mata ni Enzo. "I love you, my wife," bulong ni William na sapat na para marinig ni Enzo. "I love you more, William. Always," sagot ni Enzo habang nakangiti ng napakatamis. Humarap silang dalawa sa mga bisita, magkahawak kamay na itinaas ang kanilang mga braso at handang-handa nang harapin ang universe bilang isang tunay at legal na pamilyang Montero. Sinasabing ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagtagpo. Madalas, ito ay tungkol sa dalawang taong naligaw, nawala, ngunit sa huli ay piniling mahanap ang daan pabalik sa isa't isa. 10 taon ang nilamon ng galit, katahimikan at pangungulila. 10 taon na tila ba ang tadhana ay nagbiro at ipinagkait ang nararapat. Ngunit sa gabing ito, napatunayan ni na William at Enzo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nabubura ng distansya o ng mahabang panahon. Ang pagkakamali ng kahapon ay naging pundasyon lamang ng mas matatag na ngayon. Sapagkat ang pag-ibig kapag totoo ay hindi napapagod. Ito ay naghihintay. Hindi ito sumusuko sa gitna ng unos at higit sa lahat, marunong itong magpatawad. Sa gitna ng nagniningning ng mga ilaw at sa harap ng mga saksi ng kanilang muling pagbubuklod, hindi lang isang kasal ang ating nasaksihan, isang pagbabalik sa tahanang matagal nang nawala at isang panunumpa na kahit gaano pa kalakas ang bagyong dumating, hinding-hindi na muling bibitaw. Dahil sa dulo ng bawat pagkakamali, palaging may puwang para sa isang bagong simula at para kay William, Enzo at Renz, ang kanilang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang.